Magandang araw mga kasolar. So muli, nagbabalik ang inyong kasolar, si Solarens. So nakatapos na naman tayo ng isang 5 kilowatts na hybrid off-grid and on-grid solar power system. At nandito tayo sa Calasiao, Pangasinan. At yun nga, tayo ay nag-install ng 6 kilowatts na solar panels. So yung 6 kilowatts na yun ay 12 pieces ng 500 watts, 3 na solar. At itong mga to ay isang 200 ampere hours na battery. So LiPo4 lithium iron phosphate. Ito ang battery module natin. Tingnan natin ang capacity. So 100% na, 100% charge ang capacity. Ayan, so meron itong communication cable na nakatap. Ayan, so nasa CAN port. At titingnan natin dito sa DEO inverter kung naka-communicate talaga. Ayun, naka 100%. So dito sa battery ay 100% din. At meron tayong yung sa load side at saka grid side. At nakakonect na rin ang internet nito, yung Wi-Fi logger. Tingnan natin yung production. Ang production nito ay nakadepende lang sa consumption. So 220 lang ang consumption. Ayan, medyo tumataas naman, fluctuating. At yun lang yung makita natin na harvest niya sa ngayon kasi naka 100% charge na tayo. At kung makikita mo, naka 0 naman yan sa electric cooperative. At tuloy-tuloy yan na merong kukunin sa solar, papunta dun sa consumption. Kasi sa ngayon ang nag-susupply ng kanyang load ay mismo galing sa solar panel. Mamaya pagka medyo umabot na ng 5 o'clock, unti-unti nang kukuha yan dito sa battery hanggang sa umabot tayo doon sa level na 20%. Ayan, naka 20% lang. At yung default power natin, naka-default tayo sa 5,000. At ang output nito ay 5 kilowatts, so 5,000 equivalent yan sa power. So ito yung tinatawag na time of use. At ang battery natin ayon, naka 200 lang, 200 ampere hours, yan yung capacity. At naka lithium tayo. So lithium at saka use batt percentage ay same lang yan. At ang makikita natin dito na reading sa battery ay naka percentage. Pero kung wala kang communication cable at gagamit ka ng use batt B, eto, subukan natin, ay wala kang makikita na percentage dito. Instead, ang makikita mo ay yung voltage. Ayan, at nasa resting voltage na nga tayo, 57. So check natin resting voltage. Ayan yung absorption and equalization. So yung float niyan ay nilagay ko sa 56.5. Ayan, at yung shutdown natin 46. At ang low bat niyan 47.5. So ibig sabihin yan, pag umabot na ng 47.5 dito sa time of use, ayan, ay unti-unti na yan nakukuha dito sa grid or sa electric cooperative. Kasi mawawala na siya ng supply, ikakat na yung supply galing sa battery kasi kailangan ma-maintain yung level, yung low voltage level ng battery. So ibabalik ko sa lithium kasi meron tayong communication cable gaya ng pinakita ko nga. Para bumalik tayo sa percentage, ayun, naka 100% pa rin. At sa setting niyan, itong setting natin, sa ngayon hindi ko pa nailalagay yung city sensor kasi nilalagyan pa lang natin ng linya. Pero kung makikita nyo, yung pag tick mark natin, naka 0 export to city. Ayan, at yung Maxwell power, mayroong tayong iniwan 4 kilowatts. At dito sa zero export power ay naka 0 din tayo.
So load burst pa rin yan. Ibig sabihin kung ilan yung nakukuha ng production, yun ang uubusin muna dito. Pero since full charge na nga yung battery, kung ilan lang yung consumption, yun lang yung hina-harvest ng solar panel. At yung difference nito ay nagiging consumption na ng inverter. Ayan. So yan ang setting yan. So grid setting naman tayo. Ayan, naka-general tayo. So general standard. At syempre nasa Philippines tayo 60 Hz. At 230 volts input tayo. Pero meron tayong range dyan. So yung range na yon in between low voltage ng AC at saka yung high voltage ng AC. At syempre single phase ang ginagamit natin. So kung makikita nyo mga ka-solar, no, yung low frequency, ibig sabihin yun yung hertz ay nasa 58.5 at yung high frequency natin 61.2. Pero kung makikita nyo naman, ano, yung low voltage nasa 185 at nasa 265 yung high voltage. So ibig sabihin in between sa 185 hanggang sa 265 ay di ka magkakaroon ng problema kasi nasa range yan na nakaset. At kung mas mababa na sa 185, sabihin natin 184, ay mag-a-alarm na ito. So ibig sabihin hindi na siya pumapasok dun sa threshold na voltage AC na kailangan ng ating inverter. Ganun din pagka sumobra ka, tumaas ng 266 to 67, ganun din ang mangyayari dyan, mag-a-alarm din yan. So ang reconnect natin after trip, ayan, reconnect ramp rate nasa 60 seconds. Ayan. Dito naman ano, sa device information, wala naman tayo nakita dyan na problem. Gen port, di natin magagamit yan kasi wala tayong generator. Basic settings, usually tinatanggal ko yung beep sound kasi maingay and alarming. So baka malito pa yung client. So papakita ko yung solar panel sa taas, pati yung arrangement kasi naka-facing south ang facing ng ating solar panel. At mataas na mataas kanina yung production niya, umabot ng 5.2 kilowatts. Pero sa ngayon, konti na lang. Ayan nasa 143, 162 kasi nga mababa pa yung load. So ito ay nasa load side pa lang. Load side pa lang yung napapandar. At later, pagka na-connect na natin yung clamp, yung CT sensor ay tataas din ito. Kasi sa ngayon ay load side pa lang yung ating nakikita na umaandar dito. At ilang watts yan, nagpapabago-bago. Ayan, 506. Papakita ko yung mga isolation na ginawa natin na para sa load side kasi lagi kong sinasabi yon na dapat magkahiwalay ang load side at saka yung grid side.
So ito mga solar, dalawa yung breakers nila. At nag-isolate tayo ng 4 na piraso dito. Yan ay para sa isang aircon na 1.5 horsepower inverter type. Sa lightings at dalawang lightings yan. At yung outlet para sa camera, dun sa CCTV. Para kahit brown out ay okay pa rin. So yung the rest, ayan, nakatap yan sa grid. So yun mga solar, na-tap na natin yung LCD sensor. At kung makikita nyo, wala pa rin yung galing sa cooperative. At ito, tumaas na yung consumption. At sabi ko nga, pagka tumaas na yung consumption yan at mababa na yung production, kukuha na yan sa battery. Although 100% pa rin, pero yan, lumalabas na mas mataas na yung consumption compared doon sa production. So ito yung solar panel, yan yung production, 1.4 ang production at 1.8 ang consumption. So yung difference ay kinukuha dito sa battery. Ayan. So good to go na ito. Ipa-finalize na lang namin at okay na tayo. So ayun mga ka-solar, tapos na natin yung 5 kilowatt system ni Sir, pero malaki yung solar panels nito, nasa 6 kilowatt. So ang client natin ay si Sir Joe. He stays sa US at nagbakasyon lang. So karamihan talaga sa mga kumokontak sa akin ay mga OFW at almost 100% ay natutuloy ang project pagka sila ay nagbakasyon na. Papaano ninyo kami na-contact? Una, bali noon, tuwing may mga oras na pwede ako manood ng YouTube ka na, nakikita ko lagi yung YouTube nyo. Tapos sabi ko, darating din ang araw na gusto ko rin magkaroon na yung solar. Tapos nung binigyan din tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapagpatay ng bahay, yun. So sabi ko, kinontak ko na si Sir Solares. Nag-ocular ako last month. Yeah. Tapos hinintay lang natin yung vacation nyo at ini-start na natin. So anong nangyari? Iniisip ko na rin yun na darating yung panahon na yung pera na pambayad nila, baka din kami rin yung parang magbabayad. So sabi ko, why not na buuin mo na lang yung solar para at least wala na silang iintindihin at hindi na rin kami mapabother, you know? Tapos pangalawa, sa tingin ko parang maganda ito kasi nung naisip ko ito na marami akong napapanood doon at wala silang regrets at saka hindi lang yung kay Sir Solares yung nakita ko may mga iba pang napapanood ko na aside na ang mga ibang vlogger at yung mga nagpapa-solar din sa US, sabi nila maganda, no regrets. Okay. So sabi ko, gagawin ko din yan. At ngayon, nakita ko na, kagabi nga ay gumana na kaagad tapos sabi ko, wala kaming binabayaran na itong oras na to. Sabi ko, dahil walang kuha Sir sa D-Corp. Wala. Yeah. So yun, sabi ko natutuwa naman si Mrs. ko. So, sabi ko, thank you Lord, sabi ko. Thank you Sir. Anong expectation nyo Sir bago kami mag-set up? Kasi na-move yung ating schedule na supposed to be November 28 o 29. November. Ayun yung date na supposed to be pag-install natin. So yung time na yun, marami pang ginagawa dito kasi nga newly built itong bahay na to. Maganda itong bahay na to, 3 floors, ayan. At nasa taas, maganda yung sa taas dito. Dito, ginawa natin ay mayroong scalable ito. Ibig sabihin, may room for additional battery kung mag-expand si Sir. So in the meantime, ay 6 kilowatts lang muna yung nilagay na panel. Sa akin, yung expectation ko, napakahusay at napakaganda. Thank you Sir. Sa hindi ko, dalawang araw yata. O mga nag-start ka nagtrabaho yan. Sir, tuloy-tuloy talaga. Tapos yun, bali mas naging maganda pa yung pananaw ko, yung pag-accept ko sa solar nung kagabi, lalo nung
tinitignan ko yung sa cellphone. Oo, sir. Kasi naka-online monitor. Yeah. Sabi mo, bago ka umalis, papandarin mo, sabi ko, oh, sana nga Lord, sabi ko. Pero yun nga, gumano. Kasi nangihinayang ako, sir, dun sa charge ng battery. Nasa 63% pa yan. At itatap ko na lang yung separation ng load side para hindi naman mabugbog yung inverter. Sa safety na rin yun. So, pinaandar ko muna yung grid at using battery. So, yung grid side ng inverter, gumana na yan kagabi. So, sir, maraming salamat sa pagpilig sa amin. Salamat, sir. Salamat. So, yun mga kasolar, tayo nagpapasalamat kay Sir John at tinake niya yung advantage na siya makauwi. At personally, na-supervise niya itong 5 kW system pero 6 kW ang solar panel. So muli, maraming salamat mga kasolar, maraming salamat sa panonood. So usap tayo sa susunod na video. Ang inyong kasolar, si Solarens at si Sir John. Salamat. Salamat. Magandang araw.